Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo formal na magsimula, nais ko muna kayong anyayahang tumayo para sa ating panimulang panalangin. Binibining Joanna, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Joanna. Ngayon naman, bago kayo umupo, nais kong ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at tingnan ang mga ilalim kung may mga nakakalat na mga papel. Makipulot at itapon sa basura. Ngayon naman, Binibining Mary Grace, ang tagapangulo ng klase, maaari mo bang ilista sa isang kapat ng papel ang mga lumiban sa araw na ito? Ibigay mo sa akin mamaya pagkatapos ng ating klase. Mayroon akong mga paalala. Una, ay nais kong dumating kayo palagi sa tamang oras. Pangalawa, ugaliin nating makinig kung sino man ang nagsasalita dito sa harap. Pangatlo, ay panatilihin natin ang respeto sa isa't isa at kaayusan dito sa loob ng ating silid-aralan. Panghuli naman, kapag nais ninyong magsalita, ay itataas ninyo ang inyong mga kamay. So, ngayon, magkakaroon tayo ng gawain na kung tawagin natin ay ayusin mo ako. Ngayon, hahatiin ko ang ating klase sa dalawang pangkat. Bibigyan ko ang bawat pangkat ng mga sobre. Sa loob ng sobre ay may mga pira-pirasong mga papel na may mga parirala o mga salita. At sige, magbilang muna tayo. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. Okay, pumunta kayo sa inyong mga kanya-kanyang grupo at ibibigay ko ang ating panuto. Makinig para hindi tayo paulit-ulit. Okay? O sige, ganito ang gagawin ninyo. Ang bawat laman ng sobre ay may mga pariralang salita. Babasahin ninyo ito, pagkatapos ay hahawak ng isang pirasong papel ang bawat miyembro ng pangkat. Pagkatapos, ay iaayos ninyo ang inyong mga sarili ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa loob ng sobre. Kapag tapos na kayo at naayos na ninyo yung mga sarili, ay itataas ninyong lahat ang inyong mga kamay at sisigaw kayo ng buo na para malaman ko kung sino ang mga pangkat na tapos na. Pagkatapos, pipili kayo ng isang leader sa bawat grupo. Tapos ang mga pangyayari dito ay gagawa ninyo ng pamagat. Pagkatapos na kayo, babasahin ninyo sa harap ang mga nabuo ninyong mga pangyayari at huhusgahan natin kung sino ang may mas magandang pangyayari, kung sino yung maayos ang pagkakasunod-sunod at saka kung sino yung unang natapos. Okay, sa pagbilang ko ng tatlo, ay kukunin ninyo ang sobre at gagawa na kayo ng inyong mga pangyayari. Ngayon, ay unang nabuo ang sa pangkat pangalawa. Panghuli naman ang pangkat, una. Ngayon, basahin ninyo sa harap isa-isa ang inyong mga nabuong pangyayari. Magaling! At dahil dyan, bibigyan ko kayong lahat ng may tama ka clap. Gawin nyo lang ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May tama ka! Ulit. Tayong lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May tama ka! So, maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Ngayon, ay tatawag ako ng dalawang mga mag-aaral para sagutan ng aking mga tanong. Unang tatawagin natin ay sino kaya ang maswerteng matatawag? Sige, si Laarni. Laarni, ikaw ang sasagot sa una kong tanong. Isa pa. Tatawag muna ako ng isa pa. Si Leia. Leia, ikaw naman ang sasagot sa aking pangalawang tanong. Ngayon, ang unang tanong. Ano ang una ninyong ginawa upang maayos ang mga salita o pangungusap? Okay, Laarni, maraming salamat. Tulad ng sinabi ni Binibining Laarni, ang ginawa nila ay binasa nila ng maayos ang mga salita at parirala. Nang sa ganon ay maayos nila ang kanilang pangungusap. Maraming salamat, Binibining Laarni. Ikaw naman, Binibining Leia, paano ninyo nalaman kung alin dapat ang mauna at sumunod? Okay, magaling. Binasa ninyo ang mga parirala at mayroon kayong nakitang mga pananda.
Okay, yun yung nagsisilbi ninyong parang pananda para malaman ninyo kung ano yung mga nauuna at kung ano yung mga sumusunod. Alam ba ninyo na yung mga salitang iyon, yung mga ginamit ninyo na una, pagkatapos, sa wakas, yun ang mga salitang tinatawag nating pang-ugnay o conjunction sa Ingles, sa wikang Ingles. Ito siya yung mga salitang ginagamit natin para pag-ugnayin ang mga salita para makabuo tayo ng isang pangungusap. Ngayon, titingnan natin kung ano nga ba ang pang-ugnay na hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At narito ang ating layunin sa pagkatuto ngayong araw na ito. Una ay nakatutukoy ng mga pang-ugnay sa pagsunod-sunod ng pangyayari. Pangalawa, nakapagpapahayag ng kahalagahan ng pang-ugnay at nakagagamit ng angkop na pang-ugnay sa pagsasalaysay sa pamamagitan ng gawaing pang-ugnay relay. So, ano nga ba ang pang-ugnay? Ginoong Ramon, maaari mo bang basahin kung ano nga bang ibig sabihin ng pang-ugnay? Okay, maraming salamat. So, pang-ugnay, ito yung mga salitang ginagamit natin para makapagbuo tayo ng mga sugnay, mga unit ng mga salita, mga parirala para sa isang kumpletong detalye ng isang pangungusap. Ngayon, mayroon tayong iba't ibang ginagamit na mga salita, kataga o pahayag para maipakita natin ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Una, sa pagsusunod-sunod ng pangalan. Binibining Lin, maaari mo bang basahin kung ano ito? Okay, maraming salamat. So dito, kapag tayo daw ay nagsusunod-sunod ng mga pangalan sa isang pahayag, sa isang pangungusap, sa isang talakayan, kailangan daw nating gumamit ng mga pang-uring pamilang na panunuran o ordinal. Ano ba ang ordinal? Ito yung mga tinatawag nating placing o parang ranggo. Ito yung halimbawa, una, pangalawa, pangatlo. Yan yung mga pamilang na panunuran o ordinal. Ang mga bilang na ito ay makapagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga tao, bagay, hayop, lugar at gawain. Halimbawa, kapag tayo ay gumagamit ng mga pangalan para pagsunod-sunurin ito. Halimbawa, una, si Mary Grace. Pangalawa, si Ramon. Pangatlo, si Joanna. At pang-apat, si Lynn. So, ganun ang ginagamit natin. Pang-uring pamilang na panunuran o ordinal. Okay, naintindihan nyo ba? May mga tanong ba? Ngayon naman, dito naman tayo sa pangalawa, ang pagsusunod-sunod ng proseso o paraan ng pagsasagawa ng isang bagay. Binibining Lin, maaari mo bang basahin ang ating kahulugan? Okay, maraming salamat. So dito, kapag tayo ay pinagsusunod-sunod natin ang isang proseso o ang pagsasagawa ng isang bagay, may dalawang paraan. Una, ay gagamit tayo ng mga pagkakasunod-sunod tulad ng una, kasunod, panghuli at iba pa. Pangalawang paraan ay gagamit ulit tayo ng pang-uring pamilang tapos dadagdagan natin ng salitang hakbang. Halimbawa, unang hakbang, pangalawang hakbang. Di ba halimbawa kapag tayo ay mayroong proseso o paraan, gagamit tayo ng una, kasunod, panghuli. Halimbawa, una, gumising ako ng maaga. Kasunod, kumain ako ng aking almusal. Pagkatapos, ay inayos ko na ang aking mga gamit. Panghuli, pumunta ako sa paaralan. Yun yung mga halimbawa na nagpapakita ng proseso ng pagsasagawa ng isang bagay. Sa pagpapakita naman ng pang-uring pamilang at hakbang, halimbawa, kapag tayo ay nagsasaing, ang sinasabi natin, unang hakbang, kumuha ng bigas. Diba? Pangalawang hakbang, hugasan ang bigas. So, yun yung proseso ng pagsasagawa ng isang bagay. Pangatlo, pangyayari sa kwento. Binibining ka rin, maaari mo bang basahin ang kahulugan? Okay, maraming salamat. So dito, pinapahayag na sa pangyayari ng isang kwento, hindi tayo gumagamit ng ang pagsusunod-sunod o time sequence. Kasi 'di ba kapag tayo yung nagbabasa ng mga kwento, hindi naman nakalagay doon sa kwento, una, pagkatapos, 'di ba? Walang ginagamit na ganun. Kasi ang paraan ng pagsusunod-sunod ng pangyayari sa kwento ay
yung pagbabasa natin sa kwento mismo. Kailangan nating malaman kung ano yung mga unang nangyari, ang mga nasa gitna at sa huli. Yun yung mga proseso ng pangyayari sa isang kwento. Naintindihan niyo ba? Okay. May mga katanungan ba dyan sa likod? May mga katanungan ba? Paglilinaw? Okay. Ngayon naman, dahil ayaw ninyong magtanong, ako naman ang magtatanong. Tatawag ulit ako ng dalawang maswerteng mapipili ng ating spin the wheel. Ginoong Romeo, maaari ka bang tumayo? At sa pangalawang tanong naman ay si Binibining Lynn. Narito ang aking unang tanong para sa iyo, Ginoong Romeo. Sa iyong palagay, ano ang magiging epekto kung mali ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento? Okay, maraming salamat. Tama nga naman, kapag hindi tama ang pagkakasunod-sunod ng isang pangyayari sa kwento, ay malabo ang mensahe ng kwento. Hindi natin naiintindihan kung anong tamang mga pangyayari. Magaling, maraming salamat, Ginoong Romeo. Ikaw naman, Binibining Lynn. Bilang mag-aaral, bakit mahalagang matutuhan ang tamang paggamit ng pang-ugnay sa araw-araw na komunikasyon? Okay, maraming salamat. Para lubos na magkaintindihan. Tama nga naman si Binibining Lynn. Para mas magkaintindihan at maayos ang ating komunikasyon, dapat tama ang ating ginagamit ng mga pang-ugnay. Magaling, at dahil dyan, kayong dalawa ay bibigyan ko kayo ng amazing clap. Ganito lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing. Okay, ulit. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing. So, maraming salamat. Ngayon naman, nakita ko na naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, susubukan naman natin ang inyong mga kaalaman, ating ilalapat natin ito sa isang gawain na may pangmagat na pang-ugnay relay. So, bumalik kayo sa inyong mga pangkat kanina at magbibigay ako ng panuto. Okay. Ito, kung makikita ninyo, may mga dalawang kwento. Dito sa unang pangkat, dito naman sa pangalawang pangkat. Ang gagawin ninyo ay magkakaroon kayo ng isang linya. Ang unang miyembro ay tatakbo dito sa harap at susulat dito sa mga patlang. Pipili lamang ang unang miyembro kung saang patlang niya gustong sumulat. Pupunan niya ang nawawalang salita para mabuo ng tama ang isang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pagkatapos, kapag tapos na siyang magsulat, ay babalik siya sa linya at pupunta siya sa likuran. Pagkatapos, ang sunod na miyembro naman ang magsusulat. So, gagawin ninyo ito hanggang sa maubos ninyo yung mga patlang at masagutan lahat. Sa huli, ay babasahin ninyo ang inyong nabuong kwento ayon sa tamang pagkakaayos. Ang unang makapagtatapos ay siyang panalo para sa larong ito o sa gawain na ito. Okay, sa pagbilang ko ng 3, tatakbo na sa harapan ang unang miyembro. 1, 2, 3. So magaling, maraming salamat. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, ang unang pangkat naman ang unang natapos. So dahil dyan, at aktibo kayong nakilahok sa ating gawain, bibigyan ko kayo ng fantastic clap. Ganito lang ang gagawin ninyo. 1, 2, 3. Fantastic! Ulit, sabay-sabay. Dapat energetic. Dapat meron kayong mga masigla. Go! 1, 2, 3. Fantastic! Okay, maraming salamat. So, kanina ay naipakita na ninyo ang inyong pangunawa sa tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari at paggamit ng pang-ugnay sa mga gawain. So, ngayon naman ay susukatin natin ang inyong mga sariling pagkatuto. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit upang malaman kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin. Sige, kumuha kayong lahat ng isang kalahating papel at sagutan ninyong mag-isa ang mga tanong na ito base sa inyong natutunan. Sige, magsimula na kayong sagutan. Tapos na? Okay, narito ang kasunod, karugtong. Ito ay mayroong 10 tanong lamang. Okay.
Tapos na? Okay. Maaari nyo bang ipasa ang inyong mga papel dito sa harap? Maraming salamat. So, dahil dito sa inyong mga sagot sa ating pagsusulit, masusukat natin kung gaano nga ba ninyo naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. So, bilang pagpapatibay sa ating aralin sa inyong natutunan, magkakaroon tayo ng isang takdang aralin. Narito ang inyong takdang aralin at isusulat ninyo ito sa isang buong papel. Ipapasa ninyo ito sa susunod nating pagkikita. Narito ang mga direksyon at ito naman ang rubric sa pagmamarka ng ating takdang aralin. Nais kong sagutan ninyo ng maayos ang inyong takdang aralin at gamitin ninyo ang inyong malawak na imahinasyon, class. Okay. Nakopya nyo na ba? May mga tanong pa ba sa tungkol sa ating takdang aralin? Okay, wala na? Okay. So ngayon, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong aktibong pakikilahok at partisipasyon sa aking klase. Naway may naunawaan kayo sa ating klase at naunawaan ninyo kung paano ang tamang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari gamit ang pangugnay. Magkita-kita tayo muli sa susunod na klase at bago tayo magtapos ay bibigyan ko kayong lahat ng love clap. 1, 2, uy! 1, 2, uy! Uy! Maraming salamat.